Lenten prayer. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Look with favor, Lord, on your household. Grant that, though our flesh be humbled by abstinence from food, our souls, hungering after you, may be resplendent in your sight. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kapitulo 9, versikulo 2 hanggang 10. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang sinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kaniyang kasuotan na naging puting-puti, ano pat walang sinumang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang walang na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumaba sila sa bundok ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sabihin sa kaninuman ang inyong nakita hanggat hindi muling mabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubilin ito, ngunit sila'y nagtatanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang linggo po sa ating lahat, today is I'm sorry, nagmamadali yata ako. February 25, second Sunday of Lent. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating pong may kapal sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niya po sa atin upang tayo po ay palaganap ng kanyang mabuting balita. Kamusta po mga kapatid? Sana naway nakapagsimba po tayo ngayon at natanggap natin ang ating Panginoon, His real presence sa Eucharist. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat natin ng mga masugid na mga taga-subaybay, sa lahat ng ating mga kaibigan nagsusuporta sa ating munting channel na ito, at sa lahat ng ating mga subscribers. Marami pong salamat sa inyo. So sa araw na ito ay pagninilayan po natin ang Ebanghelyo mula kay San Marcos. No? At sa pagkakataong ito, so the Transfiguration, the fourth luminous mystery, no, sa Holy Rosary ng Mahal na Inang Mary Maria. Ang ating Panginoon ay sa ating gospel ay umakyat sa bundok kasama sina Pedro, no, si
Santiago at si Juan, no? So tatlo sila doon, nakasama niya, pang-apat sa ating Panginoon. At doon sa bundok, nagpakita sina Elias at Moises, no? At ating Panginoon ay nakita nila na nag-transfigured, no? Na umiba yung anyo, puting-puti. So ito'y tumataglay sa kanyang holiness, no? Kung ating lang pagninilayan, puting-puti, clean, no? Malinis. Dahil siya ay anak ng Diyos, no? His holiness, no? At sa ating araw-araw na pamumuhay, maihambing natin na we need, no, to be transfigured also sa ating mga ginagawa, no? Lalo-lalo na sa panahon ngayon ng Quaresma, no? Lent season. It's time to purify ourselves, no? Kailangan nating linisin ang ating mga sarili. Dahil sa mga maraming bagay na nagawa natin na siya po yung nagpapadumi, no, sa atin. Hindi lingid sa ating Panginoon yun na nagawa natin yun, no. So it's now time, no, sa ating mga sarili na baguhin natin, no, ang ating mga ginagawa. Sa ating reading sa unang pagbasa, si Abraham, ano, din inalay, no, ang kanyang anak na si Isaac sa bundok ng Moriah, no. Ang ating Panginoon din umakyat din yan sa bundok rin ng Tabor, Mount Tabor, no. Napuntahan na ito ng ating kapatid Pisma Romel, ang lugar na ito. So kung titingnan natin, pagnilayan natin ang events, no, ang pangyayari ay naganap sa bundok, no. Bakit kaya yung Panginoon ay pinapapunta si Abraham, no, sa bundok, no? At ang ating Panginoong Hesukristo naman ay umakyat din sa bundok kasama ng tatlo niyang alagad, no? And then dito sa ating Panginoon, sa events or sa pangyayari na nag-transfigured siya, nandoon si Elias at saka si Moises. And then ang Ama sa langit ay nagsalita, no, at narinig ng mga kasama ng ating Panginoon. So anong sabi niya? Ito po yung kinalulugdan kong anak, pakinggan ninyo siya. Dito ang Ama sa langit ay nagsasabi na, no, na anak ko. Napakalungkot lang, no, na marami pa rin ang hindi naniniwala sa ating Panginoon na anak ng Diyos. Ito nga, mababasa na natin, kinalulugdan, no. Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. 'Di ba? Ay napakalungkot nga, yung iba nga hindi naniwala, pero yung founder nila, propeta daw, anghel daw, yun, no. So, but mga kapatid, kailan kaya tayo nakinig sa ating Panginoon, no? O yung sarili lang natin ba yung pinapakinggan natin? Maraming bisis, no, sa ating buhay, hindi man mapagkaila na sometimes we follow ourselves, no? Hindi yung kagustuhan ng Panginoon, eh. Alam na natin na masama yan, hindi maganda yan, pero ginagawa pa rin natin. So that's why mga kapatid, sa panahon ngayon nga ng Quaresma, no, ng Lent, it's time to purify ourselves, no, to clean up ourselves,
Linisin natin ang mga puso natin. Alam niyo kung ano, kahit anong magagandang gawain 'yan ang gawa natin 'no, sa tingin lang ng tao 'no, nakakatulong tayo. Ba't din kung yung puso mo ay nandoon pa rin yung galit sa kapwa mo o kung kanino man, ay wala ring saysay 'no. O kaya kailangan hindi lang yung panglabas na aksyon natin ang gagawin ng paglinis, importante doon yung loob kasi hindi tumitingin sa labas yung ating Panginoon, eh, sa panglabas na anyo. Doon sa loob, doon sa puso natin, doon siya, doon siya tumitingin. So sana naway, itong ating ebanghelyo sa araw na ito ay, makakatulong po sa atin sa pagpalago 'no, ng ating pananampalataya at pagtitiwala, sa ating Panginoon, na siya pong kinalulugdan 'no, ng Ama sa langit. Binabanggit na dito 'no, na anak siya ng Ama natin sa langit. So sana naway, magising na po yung mga hindi naniniwala, na siya po ang tunay, ang nagkatawang tao 'no, ang Diyos na nagkatawang tao, nag-iisang anak ng Ama sa langit, ang ating Panginoong Hesukristo. Nabanggit niyo yung kinki, yung maliit na ilaw, naalala ko tuloy siyempre kami nakatira sa ibang wala pang kuryente. So nag-aaral ka, so binabasa mo yung mga lessons mo, gumagawa ka ng assignment, ang ginagamit ay kinki. Kaya nga tama yung sabi niya na umiitim kinaumagahan yung ilong mo. Yung tawag sa amin yung biro 'no, yung usok ba mula sa kinki. Eh, mas lalong iitim yun kung ginagamitan mo yung, diesel, yung krudo, 'di ba? Eh, kerosene ang ginagamit, sometimes mayroong crude, yung diesel yung ginagamit, so napakaitim ng usok. But then anyway, that little light give us 'no, liwanag 'no, kahit na sa ating buhay, yung mga maliliit 'no, the smallest light yan ay papasok sa ating buhay, liliwanag ang ating buhay 'no. Ang ating Panginoon ay kagaya rin ng maliit na ilaw yan, eh. Unti-unti yan lumiliwanag, lumiliwanag rin ang ating buhay. So, wag nating hayaan na yung ilaw na yan ay mawalay sa atin dahil sa paglakad natin sa mundong ibabaw na ito, talagang matitisod tayo dahil madilim ang ating tinatahak na daan. Wala yung liwanag sa atin, eh. Hindi siya nangunguna. In our life, our Lord is walking ahead of us para gabayan tayo, para mabigyan tayo ng liwanag. But then sometimes, tayo lang mismo, eh. Nandoon na yung ilaw, sinusundan natin, pero may maraming bagay sa gilid. Lumiliko pa tayo, eh. No? Yung iba, doon na pumupunta sa kumukutitap. Hi to Pisma Rome from of Canada. Naalala ko rin tuloy si Pisma Rome. Yun na po mga kapatid, no. Marami pong salamat at i-share ko lang itong according sa ating catechism that Catechism of the Catholic Church 2176. The celebration of Sunday observes the moral commandments inscribed by nature in the human heart to render to God an outward, visible, public, and regular worship as a sign of His universal beneficence to all. So ito po ay galing din sa kay St. Thomas Aquinas. So from the Catechism of the Catholic Church 2176. So mga kapatid, marami pong salamat at sa muli, happy Sunday everyone. At sana naway ang Panginoon, ang banal na Espiritu ay gagabay po sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay. Iliw po tayo lahat, no? Sa anumang kapahamakan, sa anumang karamdaman ng ating buong pamilya.
At wag lang na po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat at sumunod po tayo sa liwanag ng mundo, ang ating Panginoong Hesukristo. God bless everyone. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen.